I will be blooded but unbowed. Siya ang may kasalanan. Nako po mga kababayan, napakarami na naman po mga kababayan natin ang magulantang nito dahil sa pagkakataong ito, Vice President Sara Duterte, humarap na po ito sa Senado. Pero bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at mag-like po sa video na ito. So ito, panoorin po natin itong pagdating po ni Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, good morning, ma'am. Good morning. Thank you, ma'am. How are you, ma'am? Condolence ha. Thank you po. Thank you po, ma'am. O ano na? So, ma'am, kamusta po? So, yes. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, confirm lang namin sa pagbisita ni President. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Mga kababayan, no, so mga kababayan natin na sinasabing hindi harap po itong ating Vice Presidente dito po sa kasalukuyang impeachment trial po, early na po mga kababayan, no? Talagang hindi ko alam kung nasa rules ba ito na bawal siya sumagot doon sa mga question na ayan, yung sinabi niya kanina, pati siya nang hinayang din. Maraming salamat. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Comment nyo na So ayan mga kababayan, narinig po natin yung statement po, no, maikli lang, no, na statement ng ating Vice Presidente, pero po may patama po diyan, no, sa mga bumabatikos po dito sa kanya mga kababayan. So ito, patuloy pa natin, no, kung ano pang iba pang mga kaganapan dito sa loob ng Senado. Okay. Okay po. Okay, good morning. Pasensya na kayo. Talagang pinagbabawalan kami ng Senate Media Relations, no, na magpa-interview kasi talaga sa hallway. So, nahihirapan ako when nasa hallway kayo, baka maisip nyo na suplado ako, hindi ko sinasagot yung mga tanong nyo. It's not that I don't want to, it's just that I've been reminded already, I think it's for the third time this morning, that I shouldn't be doing what I'm doing, that I'm responding in the hallway, because we want, in fairness to the Senate, they just want everything to be orderly, and I really thank the Senate for helping us with that. No? But as to the question, I think the question is kung darating si VP, as been reported this morning. Yes, I can confirm na darating si Vice President Sara Duterte in a few minutes, but she will only be here for a meeting with the defense team. No? So yung purpose lang pala ng pagpunta po nitong ating Vice President Sara Duterte, magkaroon po ng meeting itong defense team po nila, no? Meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing. So ayan, maliwanag po mga kababayan, siya po ay hindi dadalo, no, dito po sa hearing mga kababayan. So nandoon lamang po siya para makipagpulong po sa kanyang defense team kung ano pa po yung mga plano o mga gagawin po nila, no? The scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting. Sana po klaro po yun sa atin lahat. Gusto rin po niya na ihayag ko yun sa inyo, no? Para malinaw sa lahat kung bakit siya nandito today. So may chance ba na magpa-interview din siya sa amin? I don't know. Baka hindi na siguro. Because as you know, the defense is very, very mindful
pagdating sa rules on impeachment, no? And while of course I presume all of you would like to interview her also. She's here for a very quick meeting with us, and then after she really has to proceed to her other engagements as Vice President. So baka hindi na siguro, and because nga as I mentioned, we're very mindful with talking about the merits of the case, and alam ko naman hindi nyo rin may iwasan na matanong siya doon. I think the defense would rather na yung mga tanong natin, mga briefings natin would be after each trial day na lang siguro. I would always allot at least 10 to 15 minutes after trial date, no matter how late it ends, para naman po mapagbigyan kayo sa mga updates nyo, because I'm sure you'll need that also. Sir, bakit po important for the Vice President to conduct the meeting here when it could have been done elsewhere? Because the Vice President has always been the type of person that will adjust to the convenience nung ka-meeting niya. And because the defense, as you know, is here, because meron kaming 2 p.m. hearing, patuloy ang trial natin dito, syempre, minarapat na niya na dito na lang kami magkita para nung sa ganun, hindi kami yung ma-inconvenience. Yan ang talagang, yan naman talaga ang naging character ng Vice President kahit nung una ko siyang nakatrabaho sa DepEd. She's always very conscious about kung yung convenience ng kausap niya. Hindi napanood po ba ni Vice President Sara yung trial kahapon? What was her initial reaction? Hindi namin napag-usapan kung napanood niya live, kasi meron din siyang talagang she was into the planning nga talaga yesterday for the incoming super typhoon. She was trying to prepare everything for the response of the OVP at pagbibigay ng serbisyo. But of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. Ayan, sa mga nagtatanong, saan ba o ano pa ang ginagawa po nitong ating Vice President Sara Duterte? Ito mga kababayan, binabalita pa lamang po, napapasok pa lamang po itong typhoon. Itong ating Office of the Vice President naman ay naghahanda na po sila ng pwedeng matulong sa mga kababayan natin kung sakaling tumama man po ito sa ating bansa. So ayan, malinaw po ang ating Vice President Sara Duterte ay meron din pong ginagawa o ang Office of the Vice President. So wala naman siyang alam naman niya kasi na she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial. Kumbaga, preliminary pa lang po tayo. So tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Like today, for example, meron ng i-represent na witness as I understand it from the prosecution. So ano lang po, hintayin lang po natin siguro yung development sa trial. Sir, hindi po ba, of course, ngayon yung second day, the presentation of witnesses, hindi po ba dahil nag-decide na po si VP Sadagan at ito yung second day na yung presentation ng witnesses, kaya po siya nag-decide na ngayon na po siya dumating sa Senate at mag-meet po kayo sa inyo? Hindi po. Ito pong meeting ay napag-usapan na po talaga namin. Scheduled po ito. Nagkaroon lang talaga siya ng time sa kanyang engagements para makausap rin at kumustahin rin ang defense team. But we're in constant communication naman with her. So, itong meeting didn't have to happen on the second day, first day, third day. Kasi everyday naman po, in-update naman po natin ang ating Vice Presidente, which is very much involved. Sorry, isa-isa lang po. What was Isa-isa lang the po. nature of her engagements after that? And how important are they that she couldn't just face the trial after? Opo. Well, ako naman, I'm not from OVP anymore, so I don't have to answer that. But the thing here is, it's important because it's her duties as the Vice President. Kaya ito, impeachment, alam naman natin na itong impeachment ay isang bagay na kailangan sagutin at ginagawa naman natin yon. But at the same time, the Vice President has to go on and do her job as the Vice President. So, hindi naman po niya iniiwasan ng impeachment trial. Dadalo po siya sa tamang panahon. Hindi niya iniiwasan ng impeachment trial. Yes, hindi po. Kaya nga po kami nandito mga abogado niya. Kung umiwas po kami, baka hindi na kami lumahok dito sa Senado. But, Personal po ba siya dadalo? Sumasagot pa. ano po, sir? Personal po ba siya dadalo sa impeachment trial? Ang parati natin sinasabi dyan, sir, is kung kinakailangan, and that will be upon advice of counsel. Pero wala pang schedule kung dadalo siya. Wala pa po tayong pinag-uusapan. Thank you po. Thank you so much po. Salamat. Thank you po. Thank you po. So ayan mga kababayan, narinig na po natin itong pahayag din po ni Attorney Pau, itong defense team po ni Vice President Sara Duterte, at narinig din po natin itong kaunting statement po ng ating Vice President Sara Duterte. So kung may komento po kayo mga kababayan, pwede nyo po i-comment dito sa baba. Yan, maraming salamat po and God bless you all.